Sa sandaling iyon sinabi ni Elizabeth sa itim na nilalang, na mas mabuti pang magpatiwakal na lamang ito, dahil kapag naging seryoso na siya ay mas matindi pa sa kamatayan ang kanyang mararanasan. Tumawa naman ang itim na nilalang at sinabing masyado siyang arogante. Kaya sinabi niya kay Elizabeth na tingnan na lamang nila kung makakalabas pa siya sa barrier na ginawa niya. Pagkatapos sabihin iyon, lumabas ang cartoon maze na may 1-star Demon King level, na mukhang gusto siyang i-trap sa isang infinite cycle. Nanatili namang wala emosyon si Elizabeth at sinabi, sa tingin mo ba ay matatrap ako ng bagay na ito? Ngunit sa loob-loob niya, naisip niya na ang mga nilikha ni Leping, bagamat hindi mataas ang magic level, ay may mga espesyal na epekto para matalo ang mas malalakas na kalaban. Matapos niyang maisip iyon, sinimulan niyang sipin ang maze, na nagresulta ng pagbitak at, kalaunan, tuluyang pagkawasak nito. Sinabi ni Elizabeth, masyadong ignorante ang aking mga kalaban. Pagkatapos nito, nagpresenta ang isa sa mga kalaban na may pangalang Cartoon Queen, isang 5-star Demon King, at sinabi na siya na ang bahala sa pagtapos kay Elizabeth. Tumawa ang Cartoon King, na nasa Demon King peak level, at sinabing umaasa siya sa kanyang matagumpay na laban. Kasunod nito, nagsimulang lumipad paitaas si Elizabeth, at matapos huminto, gumawa siya ng sarili niyang trono at naupo dito. Sinabihan niya ang Cartoon King, ang lakas ng loob mong tawagin ang iyong sarili na hari sa harapan ko. Habang tinitingnan ito pababa, sinabi niya na hindi ito karapat-dapat. Dahil sa pangmamaliit na iyon, nawala ang ngiti ng Cartoon King at inutusan ang Cartoon Queen na paslangin si Elizabeth. Pagkarinig ng utos, inilabas ng Cartoon Queen ang 4 na barahang alas, at pagkatapos ay nag-transform ito sa mga patalim. Ang transformation pala ng mga barahang iyon ay tinatawag na Cartoon Daggers na may Demon King peak level. Habang naghahanda pa siya sa pag-atake, sinabihan siya ni Elizabeth, tumahimik ka at mamatay na lamang. Kasunod nito, pinakawalan ni Elizabeth ang isang itim na atake. Nang mapansin ito ng Cartoon Queen, ginamit niya ang kanyang kakayahan na Swift Wing, at mabilis itong kumilos. Nahati niya sa gitna ang atake ni Elizabeth, at pagkatapos ay gumawa ng counter-attack gamit ang kanyang ace skill. Ngunit sa sandaling tatama na ang atake kay Elizabeth, ginamit lamang niya ang kanyang kamay upang hampasin ito palayo. Nagulat si Elizabeth nang mapansin niyang nasira ang kanyang kuko, kaya sinabi niya sa Cartoon Queen, hindi na rin masama ang iyong atake, dahil nagawa mong masira ang dulo ng aking kuko. Kasunod nito ay nagkaroon ng sandaling katahimikan, at agad sinundan ito ng pagpapakawala ng panibagong atake ni Elizabeth. Nang makita ito ng kalaban, agad itong kumilos at mabilis na nahati ang mga bilog na bagay na iyon. Ngunit pagkatapos niyang gawin iyon, may muling lumipad na atake patungo sa kanya, at muli niya itong nahati. Sa sandaling iyon, ang mga bilog na bagay na kanyang nahahati ay muling nabuo at dumable ang bilang. Nang mabuo na ang mga ito, muling sumugod ang mga ito patungo sa Cartoon Queen. Nang makita ito, galit na sinabi niya, mga simpleng magic bullet lamang ang mga ito. Kaya tuloy-tuloy niyang pinagpuputol ang mga bilog na bagay. Ngunit habang ginagawa niya ito, lalo pang dumami ang mga ito at muling umatake patungo sa kanya. Kaya dahil dito, ginamit niya ang kanyang kombinasyong atake na tinawag niyang ace hit. Sa paggawa niya nito, lalo pang bumilis ang paggamit niya ng patalim, at madali niyang nadepensahan ang sarili laban sa napakaraming mga bilog na bagay. Ngunit habang ginagawa niya ito, pinagpawisan siya at napatanong kung paano nangyari iyon, dahil sa sandaling ito, lalo pang dumami ang mga bilog na bagay. Nang makita naman ni Elizabeth na tila naguguluhan ang kanyang kalaban, sinabi niya, ang mga magic bullets kung ito ay sapat na para sa isang katulad mo. Sa isang kumpas ng kanyang daliri, sabay-sabay na tumama ang napakaraming magic bullets patungo sa Cartoon Queen. Matapos magkapira-piraso ang Cartoon Queen, nakuha ni Elizabeth ang ilang mga baraha, at habang pinagmamasdan niya ito, naisip niya na napakaraming pakulo ng mga ito para protektahan ang kanilang sarili. Habang iniisip niya ito, sinimulang higupin ng isang bagay ang kanyang mga magic bullets. Pagkatapos maabsorb ang lahat, lumitaw ang isang nilalang,
at sa tabi nito ay naroon muli ang Cartoon Queen. Ang nilalang na kumain sa lahat ng magic bullets ni Elizabeth ay tinatawag na Cartoon Dinosaur, na mayroong 2-star Demon King level. Nang makita ito ni Elizabeth, naisip niya na ang mga bagong baraha ng mga cartoon character na ito ay may espesyal na kakayahan. Ang isa ay para mag-absorb ng magic at ang isa naman ay para sa resurrection. Pagkabangon muli ng Cartoon Queen, sinabi niya kay Elizabeth, "Iniisip mo ba talagang ganoon lang kita kadaling mapapaslang?" Kaya dahil dito, sinabihan niya si Elizabeth na maghanda na sa kabayaran ng kanyang pagiging arogante. Ang hawak pala ng Cartoon Queen na bote ay tinatawag na Cartoon Bottle of Treasure, na mayroong 1-star Demon King level. Samantala, ang Cartoon Dinosaur ay nahihirapan ng pigilan ang mga magic bullet sa loob ng kanyang katawan. Habang lumilipas ang oras, pilit na lumalabas ang mga magic bullets. Bago ito tuluyang mailuwa ng Cartoon Dinosaur, sinabi ng Cartoon Queen na dodoblehin pa niya ito, at pagkatapos ay sinimulan ng Cartoon Dinosaur na ibuga ang lahat ng magic bullet sa loob ng kanyang katawan, na dumbbell pa ang dami gamit ang kanyang espesyal na kakayahan. Ngunit sa kabila nito, nanatiling nakadekwatro si Elizabeth sa kanyang trono at sinabihan lamang ang mga kalaban na, "Alamin niyo ang inyong lugar." Sa sandaling iyon, hindi makalapit ang atake ng kalaban dahil napipigilan ito ng kapangyarihan ni Elizabeth. Nagulat ang Cartoon Dinosaur, at ang Cartoon Queen ay napatanong kung bakit hindi gumana ang kanilang pinakamalakas na atake. Sinabi ni Elizabeth sa kanila na mga bobo sila, dahil ang atakeng ginamit nila ay nagmula sa kanya. Kaya kahit gaano pa nila ito palakasin, hindi ito magagawang masaktan siya. Habang sinasabi niya ito, nag-iipon si Elizabeth ng enerhiya sa kanyang mga kamay. Pagkatapos ng ilang sandali, pinagdikit niya ang kanyang mga palad, at kasabay nito, napipi ang Cartoon Dinosaur at ang Cartoon Queen. Ginamit pala ni Elizabeth ang kanyang kakayahan na heavy punishment sa kanila, at tuluyan ng naglaho ang dalawa, bumalik sa pagiging mga baraha. Habang pinagmamasdan ni Elizabeth ang mga baraha, sinabi niya, bagamat ang mga kakayahan nila ay tila nagmula kay Leping, ang epekto nito ay hindi maihahambing sa akin. Nang tingnan niya ang mga baraha, napansin niyang wala pa roon ang sa Cartoon Queen, kaya napaisip siya kung nasaan ito. Habang iniisip niya ito, bigla siyang umiwas, dahil sa sandaling iyon, nagsagawa ng palihim na pag-atake ang Cartoon Queen at sinabing, "Mamamatay ka na." Ngunit hindi pa natapos ang pag-atake ng Cartoon Queen, nagpakawala siya ng sunod-sunod na atake, na nagresulta sa pagsabog sa kinaroroonan ni Elizabeth. Matapos nito, napatanong siya kung bakit wala ni isang atake ang tumama kay Elizabeth. Habang iniisip pa niya ito, naramdaman niya na nahati ang kanyang katawan sa gitna at unti-unti itong naghiwalay. Sa oras na iyon, makikita si Elizabeth sa kanyang likuran, sinasabing, "Tigilan mo na ang pagdadaldal, dahil ngayon seseryosohin na kita." Matapos itong sabihin, muling umilo ang Bottle of Treasures, kaya nabuhay muli ang Cartoon Queen. Sa sandaling makita ito ni Elizabeth, naisip niya na hindi kinakailangang kumilos ang main body ng kalaban, dahil hanggat napapatay niya ito, automatikong mag-a-activate ang resurrection magic at pipili ito kung saan muling lilito. Samantala, matapos ang resolusyon ng Cartoon Queen, sinabihan niya si Elizabeth, "Sinabi ko na sayo noon na hindi mo ako magagawang mapatay." Ngunit nagulat siya, dahil sa sandaling iyon, ang mga kamay na binuo ng kapangyarihan ni Elizabeth ay akmang huhulihin na siya. At tuluyan na siyang nahuli ni Elizabeth gamit ang kanyang kakayahan na ultimate confinement. Matapos iyon, sinabi ni Elizabeth na lilimitahan muna niya ang lugar ng posibleng maging resurrection ng Cartoon Queen, at pagkatapos ay paglalaroan niya ito. Ginamit niya ang kanyang kakayahan na dissolvement punishment, at unti-unting natunaw ang Cartoon Queen. Bago pa tuluyang maglaho ang Cartoon Queen, muling pamatak ang tubig mula sa dahon, kaya nabuhay muli siya. Sinabi ng Cartoon Queen, "Walang silbi ang ginagawa mo, Elizabeth, dahil kailangan ko lamang ng isang patak mula sa Bottle of Treasures para mabuhay muli." Ang magic space sa loob ng boteng ito ay katumbas ng dami ng karagatan, kaya walang paraan para maubos mo ito.
Tinanong din niya si Elizabeth kung gaano pa siya tatagal sa patuloy na paggamit ng kanyang magic. Sa kabila ng lahat ng sinabi ng Cartoon Queen, nanatiling walang emosyon si Elizabeth, at sinabi lamang niya ang katagang poisonous punishment. Pagkasabi nito, nabalot ng pulang usok ang paligid ng Cartoon Queen, na sinundan ng kanyang malakas na sigaw. Habang nangyayari pa ito, sinabi ni Elizabeth ang water punishment, skinning punishment, 1,000 needles punishment, at iba pang mga parusa. Dahil sa mga ipinapataw ni Elizabeth na mga parusa sa Cartoon Queen habang ito'y nasa loob ng ultimate confinement, patuloy itong sumisigaw sa sakit na nararanasan. Kaya sinabi ni Elizabeth na sa dami ng sugat na matatamo nito sa loob ng kanyang confinement, magpapatong-patong ang mga ito. Kaya ito ang pinakamagandang pagkakataon para subukan kung gaano tatagal ang ipinagmamalaking Bottle of Treasures ng Cartoon Queen. Makalipas ang ilang oras ng patuloy na pagpaparusa at resurrection ng Cartoon Queen, tuluyan ng nalanta ang halaman sa loob ng Bottle of Treasures, hanggang sa tuluyan na itong maglaho. Kasabay ng pangyayaring ito, naglaho na rin ang Cartoon Queen, at dini-activate ni Elizabeth ang kanyang ultimate confinement. Nang makita ni Elizabeth ang resulta ng kanyang ginawa, sinabi niya na ang infinite resurrection ng kanyang kalaban ay nagresulta sa infinite pain dahil sa kanyang mga kakayahan. Kaya, dahil dito, mas pipiliin na lamang ng Cartoon Queen na mamatay at sumuko kaysa maranasan ang ganoong klaseng pagpapahirap. Samantala, ang Cartoon King, na nakaupo pa rin sa kanyang trono, ay nagsabi na sa pagkakataong ito, siya mismo ang lalaban kay Elizabeth. Pagkasabi nito, tumalon siya mula sa kanyang trono at kinuha ang mga patalim na ginamit kanina ng Cartoon Queen. Ngunit bago tuluyang gamitin ito, ginamit niya ang kanyang kakayahan na polymerization. Dahil dito, nagsanib ang 4 na patalim at nabuo ang item na tinatawag na Cartoon Lance, na nasa 2-star Demon God level. Pagkatapos nito, ginamit ng Cartoon King ang kanyang kakayahan na Real Breakthrough, at naging isang 1-star Demon God level siya. Matapos ang pagbabagong anyo, kinuha na niya ang Cartoon Lance at sinabing dahil si Elizabeth ay isang reyna at siya naman ay isang hari, ngunit sa mundong ito ay iisa lang ang trono para sa pinakamalakas, kaya dapat iisa lang ang matira sa kanilang dalawa. Nagsimulang tumawa si Elizabeth sa sinabi ng Cartoon King, kaya tinanong siya nito kung bakit siya natatawa. Sinabi naman ni Elizabeth na noon, may isang Demon King na akala rin niya ang pinakamalakas sa mundong ito. Ngunit ngayon, naririnig niya ang parehong mga salita mula sa isang langgam, na katulad ng Cartoon King, at natatawa siya, iniisip na marahil ganoon din ang tingin sa kanya noon ni Liping. Galit na sinabi ng Cartoon King na kung ano-ano pa ang sinasabi ni Elizabeth, sa kabila ng katotohanan na malapit na siyang mamatay. Idinagdag pa niya na marahil hindi pa nauunawaan ni Elizabeth kung gaano siya kalakas ngayon kumpara sa mga nauna niyang nakalaban. Pagkasabi nito, ginamit niya ang kanyang kakayahan na world breakang martial art, ngunit kinontra ito ni Elizabeth gamit ang kanyang world breakang magic. Gayunpaman, tila walang nangyari, kaya nagpatuloy ang atake ng Cartoon King, na ikinagulat ni Elizabeth, hanggang sa tuluyan siyang tinamaan ng atake ng Cartoon King. Matapos makita ang nangyari sa katawan ni Elizabeth, sinabi ng Cartoon King na isa itong mahinang nilalang. Pagkatapos nito, nagsimula itong tumawa, sinasabing siya ang pinakamalakas sa mundong ito. Ngunit habang patuloy siyang tumatawa, unti-unting nagbabago ang kanyang katawan at bumalik sa pagiging isang baraha, at ngayon ay hawak na ito ni Elizabeth. Saka ginusot ni Elizabeth ang baraha gamit ang kanyang kamay. Ang nangyari palang iyon kanina ay isang ilusyon lamang ng Cartoon King, dahil natalo na siya ni Elizabeth sa isang atake lamang. Samantala, matapos mawasak ang baraha sa kanyang kamay, napatanong si Elizabeth kung ito ba ang totoong layunin ni Liping. Dahil sa mga oras na iyon, naisip niya na ginamit ni Liping ang mga kalaban niyang ito. Upang ipaalala sa kanya na malayo pa ang kailangan niyang tahakin bago niya marating ang tuktok ng pinakamalakas. Kung magiging arogante siya at mayabang, baka maulit muli ang kanyang mga nakaraang pagkakamali. Matapos isipin ang lahat ng ito, sinabi niya sa sarili niya na maghintay lamang si Liping dahil maaabutan din niya siya.
Habang iniisip niya ito, nagsimula siyang magtaka dahil hindi pa rin nawawala ang barrier sa lugar na iyon. Sa kanyang pagkakaalam, nawasak na niya ang lahat ng mga baraha, kaya napaisip siya kung may natira pa sa mga ito. Kasunod nito, napansin niya ang isang bagay sa di kalayuan, iyon ang trono ng Cartoon King. Habang pinagmamasdan niya ito, biglang nagbago ang anyo nito at naging isang parang pato. Ang nilalang na ito pala ay tinatawag na Cartoon Dock, at ang kanyang magic level ay nakatago. Habang nagkakatitigan si Elizabeth at ang Cartoon Dock, nagsimula namang mina si Elizabeth, tinatanong kung sinusubukan ba nitong sayangin ang kanyang oras. Kaya dahil dito, ginamit niya muli ang kanyang kapangyarihan upang tapusin ang natitirang kalabang ito. Ngunit sa sandaling tatama na ang kanyang atake, napigilan ito ng Cartoon Dock gamit ang parehong atake na kanyang ginamit. Nang makita ito, namangha si Elizabeth, tinatanong kung may kakayahan ba itong kopyahin ang kanyang kapangyarihan. Kaya naisip niya na isa itong kakayahan na ginawa para labanan siya. Matapos mapagtanto ito, itinaas ni Elizabeth ang kanyang kamay, ngunit sa paggawa nito, ginaya din siya ng Cartoon Dock, na ngayon ay naging kahawig na niya, maliban sa mukha nito. Ngunit nang makita niyang ginaya nito maging ang kanyang anyo, nagsimulang magalit si Elizabeth, sinasabihan ng Cartoon Dock na napaka-arogante dahil sa paglapastangan sa kanyang itsura. Samantala, sa isang bahagi ng kagubatan, makikitang namimitas si Leping ng mga mansanas na may kakaibang kulay. Habang ginagawa niya ito, masayang sinabi ni Leping, "Nakakamangha talaga ang elf tribe dahil maraming mga kakaibang prutas na matatagpuan dito." Habang naglalakad siya patungo sa susunod na puno, sinabi niya, "Bagamat ang lasa nito ay hindi sobrang sarap, kung madadala ko ito sa aking tirahan at paramihin, magagawa kong baguhin ang variety nito." Ngunit habang abala siya sa mga bagay na iyon, mapapansin ang isang zombie na sumusunod sa kanya. Ito pala ay isang zombie elf na kinokontrol ng isa sa mga elder. Sa sandaling ito, sinabi ng isa sa mga zombie sa kanyang master na malapit na ang lokasyon ni Leping. Nang marinig ito ng Joker, sinabi niya, "Kung ganoon pala, ano pa ang ginagawa mo?" Sabay tusong ngiti, sinabi niya, "Hulihin siya at dalhin sa atin." Dahil dito, nagsimulang lumapit ang zombie patungo kay Leping, na masaya pa ring namimitas ng prutas. Nang makalapit ang zombie, sinubukan nitong atakehin si Leping, ngunit nagawang makaiwas ni Leping nang lumipat siya ng pwesto dahil may nakita siyang hinog na prutas sa malapit. Samantala, ang zombie na bumagsak sa lupa dahil sa palpak na atake ay napaisip kung ano ang nangyari. Kasunod nito, muli itong bumangon, ngunit sa pagkakataong ito, ginaya nito si Sadako at nagsimulang tumakbo patungo kay Leping sa ganoong paraan. Si Leping, na wala pa ring kamalay-malay sa mga nangyayari, ay aksidenteng nahulog ang ilang mga prutas na gamulong patungo sa zombie. Dahil dito, napatid ang zombie at gamulong ng una ang mukha, sumasagsod ang ulo nito at natatalsikan ang ilang bahagi ng kanyang mata. Naramdaman din ito ng elder na kumokontrol sa zombie, kaya napangiwi siya sa sobrang sakit. Matapos bumagsak ang zombie, sinimulang pulutin ni Leping ang mga nahulog na prutas, at habang iniisip ang iba't ibang prutas na nakuha niya, muli na namang bumangon ang zombie. Sa sandaling iyon, naisip ni Leping na ang magical world na ito ay tila hindi sumusunod sa batas ng kalikasan, dahil walang partikular na klima ang pagtubo ng mga halaman. Samantala, ang zombie, na ngayon ay tila masama na ang loob dahil sa mga kamalasang nangyari, ay muling tumakbo na parang kulukoy papalapit kay Leping. Si Leping naman, na nakakita ng cactus sa kanyang harapan, ay kinuha ito at lumingon sa likuran niya, sinasabing, "Iiuwi ko ito." Ngunit kasabay ng pagtalikod niya, eksaktong inihampas ng zombie ang kamay nito patungo kay Leping, at direkta itong tumama sa cactus na hawak niya. Nagkatitigan ang dalawa, at sa pagkagulat ni Leping, napasigaw siya at tinawag ang kanyang kaharap na multo. Samantala, ang elder na kumokontrol sa zombie ay napasigaw din dahil sa sobrang sakit ng tumama ang kamay ng zombie sa cactus. Pagkatapos nito, nagsimulang tumakbo si Leping na parang wala ng bukas, at naiwan ang zombie sa lugar na iyon. Abangan ang susunod na kabanata.
Maraming salamat sa lahat ng mga nanood. Kung nagustuhan mo ang episode na ito, paki-like naman at mag-iwan ng heart sa comment section. Malaking tulong na yon para ma-boost ang video. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na din ang subscribe. At idamay mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong kabanata ng series na ito. Salamat ng marami.